So what's up mga kumag, I'm back ang inyong online judge, walang iba kundi Judge Nianan. Ang tagal kong hindi nakapag-review guys. Wednesday na, no? Ang last review ko is Sunday pa. So meron akong 2 nights na hindi nakapag-review. So dapat actually tapos ko na yung isa buhay first round 'di ba? Kasi kung nakapag-review ako nung Monday night, kasi dalawang battles na lang naman kailangan natin, 'di ba? So, kung nakapag-review ako ng Monday tsaka ng Tuesday, nasa second round na sana tayo. Sakma Iso vs Husky na sana tayo. Pero dahil nga 'yun, basta ngayon hindi nga nakapag-review ng 2 nights ngayong Wednesday. Andito pa rin tayo sa bracket B at ito yung Ultimate versus G-Clown, no? So, konting recap lang sa mga ingay sa Facebook nung time na nalabas yung poster after ng first round, no? At to be honest guys, isa ako sa nabigla na natalo si G-Clown. Okay? Parang kumbaga, actually hindi ko na masyadong inabangan yung first round, yung first round tapos yung mga cross out. To be honest, hindi ko na masyadong inantay. Ang pinaka-inantay ko na lang yung second round, no? So, nung time na hinahanap ko na si G-Clown sa second round, nagulat ako, sabi ko, bakit wala si G-Clown? No? So, ayan na, I'm being honest with you guys. I'm being honest. Isa sa manok ko sa bracket B si G-Clown, no? Kasi syempre, siguro naman karamihan sa atin, no? Manok si G-Clown sa bracket dito. So, pero hindi ko naman dinidisregard yung skills ni Ultimate, yung ratings niya, yung format niya. No. Ano ko lang 'yon, preference ko lang 'yon, no. So, ayun, nagulat ako pagdating ng second round na naglabas na ng bracket. Inisip ko syempre G-Clown sa second round. Kaso pagkatingin ko sa bracket, wala si G-Clown. So, sabi ko, bakit wala si G-Clown? Tapos ayun, natalo pala siya ni Ultimate. So, ayun, yun yung question ko sa sarili ko, bakit natalo si G-Clown, no? So ngayon sasagutin natin yan, i-reviewin natin yan. Ayun na, ulitin ko lang, I'm being honest with you guys, no bias, no? May mga nagko-comment kasi, no, bias ka kay ganito ganyan. No, on preference ko yan guys, transparent ako. Sabi ko nga sa inyo, marami akong nakakausap na battle MC sa underground, marami akong nakakausap na mga battle MC sa flip top. Di ko na i-mention kung sino-sino, pero ayun, kahit sila mismo yung na-review ko, yung mga nakakausap ko sa mga battle MC sa flip top, sinasabihan ko pa rin yan ng mga ganito ng ganyan dito sa reviews ko. So no bias tayo guys, alam niyo yan, no? So yun lang, sinishare ko lang naman. Pero start na natin to, G-Clown vs Ultimate. Tignan natin, masasagot ba yung katanungan natin? Dikit ba yung battle? Malayo ba yung agwat? May nag-choke ba? No? So, yun. G-Clown, alam naman natin, di ba? Skills neto. Pero Ultimate, kailangan natin ng extrang tenga dito. Kasi technical, malawak, lyrical, no? So, let's see. Tignan natin. Para sa unang round ng Isabuhay Tournament, pahingan natin. Unang banat, second sight, 11. Ultimate. 2 minutes, Low. 2 minutes. Okay. Kailangan ko pa ba magsalita? Kung ngayon pa lang, alam niyo na kung sinong panalo. Kailangan ko pa bang magpakitang gilas sa entablado? Kung ngayon pa lang may napili na yung mga hurado. Ang drama mo, gago! Cry baby na buyoyong, burado yung makeup tsaka polvo. Kay Apex nagpa-comfort, ikaw yung dahilan kung ba't nag-break sila ni Boss Lots. Tapos nung si Apex na kino-confront, sabi niya, picturean niyo na yung araw kasi palubog na. Tapos sabi niya kay Smaglas, yung araw palubog na kaya sa ilalim ang punta. Puro kalubog! Ang babaw-babaw mo, yung pag-recycle mo ng sulat puta inaraw-araw mo. Kaya silat ka sa sikat, sa katawa-tawang pagpanaw, tila Dr. Octopus sa gawa-gawa mong araw. Talagang nahalap.
Dr. Octopus sa gawa-gawa mong araw. So, may nakarelate ba doon? Spider-Man 2, no, yung kay Tobey Maguire na Spider-Man. 'Di ba nga naggumawa si Dr. Octopus, 'di ba si Dr. Octopus yung kalaban niya doon, tapos gumawa siya ng sarili niyang araw, no. So, 'yun. Ayos 'yun. Talagang nahalaw. Gamo-gamo sa gasera. Sa kwentong Icarus, hangong-hango doon ang tema. Rizal represent, walang bago sa yung letra. Kaya fuck you ka, 30, maraming kapareha, yung sa wika ka Invictus ng galing. Yung barko sa barko, marami nang gumamit. Tapos sa laban niya kay Poison, may linya pang nasabit, nag-aapoy yung disco, ozone, galing kay Balakid. Kaya may pinapasabi sa akin, si J. Black, kawatan ka! Di ko na binanggit ang linya kasi alam na, matalim yung anggulo, baka mapakanta. Pag sinaksak ko yun sa'yo, pare, tagasan ka! Di ka tatabla! Kevin lang ako, may angkin kakaiba. Kevin lang ito, mapang-angkin ka ng iba. Na pag-iwanan, magnanakaw ang galing niya tang ina. Yung Kevin Home Alone, kaya mong gawin ng mag-isa. At ako yung bumoto na isa. Di dahil sa technical si Zero. Yun ay pasimple na insulto. Leche ka, ayoko mag-explika sa bobo. Magnanakaw ka kasi, kaya hindi kita binoto. Aktivista na to todo. Kahit mang red tag, di uurong. Kahit mang red tag, di uurong. Panag-apoy sa battle, deaths ka sa explosion. Kung umambo ng dugo niya, pasensya in conclusion, tumalsik magnanakaw, ito EDSA revolution. Kaya ano? Anong Kevin Mahinhin? Ngayon ay aktibo na sa sabog, pinatubo ang singil sa libo niyong atraso, bulkan na nagising sa biro ng payaso. Magnanakaw ka, G-Clown. Magnanakaw ka. Magnanakaw ka, G-Clown. Magnanakaw ka, putang ina ka. Kitang-kita, ebidensya. Ito sentensya sa mukha mo. Ngayon, oras mo na. Mangonsensya sa mga hurado. Welcome back to Break It Down Syndrome. Pakinggan nyo na yung mga wordplay mongoloid ni G-Clown. Yun, as expected sa writtens ni Ultimate. Ayun nga, gaya nga nasabi ko sa inyo. Technical, lyrical, and sobrang lawak, or hindi naman kahit sobrang lawak, malawak lang talaga. So, may mga references siya na okay naman na gustuhan ko. Yung araw-araw, linya mo inaraw-araw ko, tas yung Dr. Octopus gumawa ng sariling araw. Okay yun, pero di ko alam kung medyo nakukulangan ako sa bigat ng sulat ni Ultimate papunta kay G-Clown. Feeling ko sa sobrang lawak niya, hindi nagiging ganun kabigat yung dating kay G-Clown, no? So pinakinggan ko na mabuti, no? So yun nga, maganda yung araw-araw na linya, Dr. Octopus, okay yun. Then the rest, feeling ko sobrang lawak na hindi na ganun kalakas yung impact para sa akin. Ewan ko, ganun. Hindi ko masyadong, yun yung pagkakatake ko sa round 1 ni Il. No? So, yun, sabi ko nga sa inyo, own preference yung magiging opinion, syempre. Content ko to, video ko to, syempre, own preference. Own opinion, ganun. So, yun yung opinion ko sa round 1 ni Il. So, yun, round 1 ni G-Clown. Unang balat, mga natin! Yo! Gang! Sabi ni GL kay Sayad, 85% ng stats ni Barry puro slip up sa choke sa battle. Si Ultimate nga, 15% na lang bit-bit ang hirap pahanapin. Ultimate, sa isa buhay, Enigma, masyado ka ng praktikal. Ginawa mo ng karnibal. Kukulangin lang yung 15 kung hindi to madrigal. Kinginang towa na bidemonyo. Hoy, konyo! Lamang ka lang ng 2 patak ng kulon kay Goryo. Aktivistang pasyonista. Ganon siya nakilala sa nayon. Buong maghapon may tanga na karton at payong. Sa lahat ng nagwewelga, ikaw lang yung nakagluta tayon.
Sabi ni Arik, history daw yung laban nyo ni Lax nung GCQ. Dahil yun daw ang first ever battle rap ng LGBTQ. Dugong aso daw tong puta, yan ang lagi niyang sabit. At ngayon ikinonsulta pero resulta di naget. Malubha ang karamdaman nitong tutang may sakit. Tandaan yung di gagaling ang tuta nang di dumadaan sa vet. Oh, Okay. vet, tutang may sakit. Malapusa siya mambuhay o ba't dinadala sa vet? Pwes ito ay isa buhay at wala kong malasakit. Super rookie ka, pero ang sumikat at makilala hindi mo na-experience. Super rookie ka, pero naiwan ka nila Slack 1 kay Ramat Sequence. Kaya yung ilusyon na lang. Saksak mo dyan sa isip mo. Para saan pa yung nung ultimate kung mas yung teammate mo. 2023 na hoy, wala ka pa. Yon. Unang bara na nagustuhan ko kay G-Clown. Para saan pa yung kung yung teammate mo. Ayos yun. Lakas nun. Saksak mo dyan sa isip mo. Para saan pa yung nung ultimate kung mas yung teammate mo. 2023 na hoy, wala ka pa rin nararating. Sa bagay, nga yung pangalan, kaya paano gagaling? Kahit kumalat pa tong di na epektibo sapagkat paano pa tatalab yung kung bakunado na lahat? Humabol. Humabol guys, humabol. To be honest, yung first half ni G-Clown hindi ko rin nagustuhan. Sa tingin ko nung time na nakikinig ako dun sa round 1 ni G-Clown first half, feeling ko, sabi ko, bakit ganito lang yung G-Clown? So bakit ganito lang yung yung energy na binibigay niya, yung mga linya niya. So parang kako, hindi to yung G-Clown na hinahanap ko. Pero pagdating or pagpasok ng second half ng round 1 ni G-Clown, andun na yung mga nagugustuhan kong linya. So kaya ako nasabi na nahabol, no? Andun yung ultimate kung yung teammate mo, no? So okay yun, gustuhan ko yun. Tapos yung may isa pa akong nagustuhan na linya. Hindi ko na maalala kung ano yung isa kong linya na nagustuhan kay G-Clown. Pero so far ang ganda ng ender niya, no? Para sa akin, humabol talaga si G-Clown sa round 1. So nung narinig ko yung round 1, first half ni G-Clown, sabi ko, kung magme-maintain or mame-maintain ni G-Clown yung ganitong energy lang, possible ibigay ko kay ultimate. Pero dahil nga nahabol ni G-Clown yung second half niya sa ganong power at energy, tumabla yun para sa akin. So round 1, bibigay ko ng tabla yun. Dalawang punches yung nagustuhan ko, or dalawang linya na lang. Dalawang linya yung nagustuhan ko kay ultimate sa round 1 niya. And kay G-Clown parang dalawa din or tatlo. Pero itatabla ko muna yun kasi parehas sila ng parehas sila ng na-feel ko na energy tsaka punches counts, no? So parehas silang hindi pa nakakapa yung crowd, malinis yung performance nila parehas, no? So I can't decide pa talaga totally. So tabla ko muna sa 8 points yung round 1. Mas yung teammate ko. Ang babaw mo naman. Galing yan kay Sequence, tanginang banat yan, nakaw na naman. Yun, isa pa pala yun, no? Yung umikot lang sa pangalan ni yung angulo na naging angulo ni G-Clown. No, isa yun. Isa lang ang napansin ko sa mga uploaded mo na battles. Poknat mo yung thumbnail. Ano yan? Poknat na peklat o peklat na poknat? Di ko malaman ang laki. Kung sugat yan, bakit parang cesarean yung tahi? Panagpakalbo ka, parang pig na alkansya. Sobrang lalim ng buka, parang pwedeng mag-iupit ng barya. You piece of shit, pisonet looking motherfucker. High-tech yung bungo mo. Cyborg ka siguro.
Nasa SIM card registration pa lang kami, meron ka ng microchip sa ulo. Idol tong si Uto. Talagang kakaiba ka. May lumalabas na memory card kapag nagtitinga ka. King ina ka. Bastong bit-bit ko na stick, sharp, papalag sa pataliman. Magtawag ng kaibigan. Kaso bilang na-eject yung SIM card pagsaksak sa tagiliran. At kung lanseta ang ginamit, sasagad to sa sugat mo. Siniset ko na ang tromang tatakbo sa utak mo. Bagong disenyo ng memorya salpak mo sa poknat mo. At pwedeng landmark sa world map to. Nakaka-interesting din na kwento. Naka-register address nyo sa left hemisphere ng head mo. Tas diyan ka lagi nakapwesto. Alam mong mapapanood din sa vid. Gusto mo ng tip? Clown ka, di ba? Magsuot ka ng wig para matapalan yung tanga. Kasi si Righteous One, nagsasapatos para matago kapansanan sa paa. Si G-Clown, King Ina, pinangangalandakan talaga. Tapos, nilalantad mo ng gusto. Kaya ba't pa ako maghahanap ng anggulo? Mababaw ba masyado? Masaklap ang totoo na ito ang linyang tatatak sa ulo mo. Pero sa kabilang banda, meron akong aral na napulot, bro. Sa pag-expose mo ng poknat sa big crowd. Self-acceptance, body empowerment, yung profound na reach out. Kaya, respeto sa'yo, tall, low, cap, and be proud. Ganito tamang pagsaludo sa poknat ni G. Clown. Time! Poknat 101. Okay. From start to finish, isa lang yung naging angulo ni Ultimate, which is yung poknat lang. So, kung matagal na kayo nanonood sa channel ko, isa yun sa mga lagi ko sinasabi sa inyo. Angels. Lagi ko sinasabi sa inyo na kailangan sa battle rap marami kang angulo para hindi alam kung saan susuntok, no? So, anong nangyari dito sa round 2 ni Ultimate, puro poknat lang from start to finish. And para sa akin, hindi siya naging creative kung paano niya lagyan ng mga branches yung angulo na yon. Nag-stick lang talaga siya kung paano niya i-diss yung poknat, no? So, medyo nagkulang, no? Isang angulo lang umikot sa iyo buong round. Okay. Round 2. Buong rounds niya tungkol sa poknat. Inggit ka ba? Pwede kitang pahiramin. Pag kailangan mo ng utak, dyan ko padadaanin. Inang to. Pilit na lang hiyaw ng tao sa iyong baon at pakara. So, syempre, mapapansin talaga ni G-Clown yun, no? So, yun. Diba? Gaan nung kanyang weight. Pilit na lang hiyaw ng tao sa iyong baon at pakara. Hindi balance si kanyang plate. Gaan nung weight, kawalang gana. React ng tao, paganto. Ako ay nakahalata na. Kaya nila naaangat kasi walang bigat yung bara. Oh, tungkol sa workout, sa simpleng workout to. Paano lalaki yung muscle? Maselan to. Pag ako bumitaw ng jokes, yung mga tao taas kamay, kumakaway. Pag ikaw nag-jokes, yung mga tao umaaray, umay. Check mo sa clip, yung tawa pilit, kaway, clip, kaway. Okay. Grabe ba? Pag ako nagmalalim, mala Alfredo Mangarote. Pag ikaw nagmalalim, laging sibak parang si Shobe. Isang beses inalok siya ng organizer. Yo, Il, magkano TF mo per gig? Sagot niya, 2.5 lang ako. Pero appearance, yakap lang at pick. Kinginang to, isang dekada ng yumiyeboy sa music, di man lang nag-effort. Minsan na nga lang magrararap sa kalsada sa barangay pa na record. Kaya awit! Kung makaari tong hater, akala mo hitmaker. Mas may awit pa sa'yo, si Awit Gamer. Inampun ka lang ng liga, iho di puta. Awit Gamer, baka din nyo kilala guys, yung kapatid ni Wamos. Ang sampid! Paano mo mabibit yung record? Alam ko may kanta sila ni Husky si Awit Gamer tas Husky. Maker. Mas may awit pa sa'yo, si Awit Gamer.
Inampun ka lang ng liga, iho di puta, isa kang sampid. Paano mo mabibit yung record ko? Di ka nga makarecord sa isang bit. Isa kang bitch! Mapabattle o Mabigat. kanta, walang skills na maireto. Walang improvement, parang profile pic ni Niana Guerrero. Kaya Okay. sa isa buhay, sinabuhay aking mga bara na hatid. Ano man ang kalakip, mahalaga makatawid. Parang meet and greet ni Gio Ong sa dami ng nakamasid. Mababaw daw mga sulat ko. Pwes tignan mo yung kaalaman na napulot. Aral na dinulot. Di ko na kailangan pang laliman kung maraming malulunod. Okay. Diretso na lang, no? Mas malakas yung G-Clown dito sa round 2 compare sa round 2 ni Ultimate, no? So, as a whole na lang, no? Buong round na lang. Kasi, kung pagbabasehan ko pa rin yung mga categories na or mga elements, I think tabla sila doon. May lahat si pare sila nagkukulang sa ano sa big sa mga punches na solido. Kita niyo naman, no, yung crowd medyo hindi nagre-react doon sa mga bara. So halata mo doon na medyo nagkukulang sa mga bars talaga kung tatawagin. Pero kung ikukumpara ko para sa akin yung round 2, I think I'll give it to G-Clown sa dikit na score. 8-7, bibigyan ako ng 8-7 yun. So 16-15 ang score. Round 1, convincing naman yun at para sa akin tabla talaga yun, no. Round 2, sabi ko nga Ultimate from start to finish at napansin naman din ni G-Clown yun na umikot lang yung buong round niya sa isang angulo. So, I think deserve ni Ultimate yung 7 points dito. Then, round 2 ni G-Clown, kalat. Maayos yung performance. May mga solido or may mga punto, may mga mabibigat na punto si G-Clown dito. So, I think that's deserve ni G-Clown makuha or mabigay sa kanya yung round 2. So, yun. 8-7, G-Clown. 15, Ultimate. 16, G-Clown. Round 1 tabla, round 2, G-Clown. Round 3. Pinasahan daw niya ako ng utak. Pero yung bit-bit mo magaan. Paano mangyayari yun? Wala kang utak, kakasilip ko pa lang. Okay. Meron kang senior citizen na misis. Sobrang sabik at tigang. Sa mga bata parang bagsik at badang. Tanong ko lang man, nung na-meet mo siya man, masikip pa ba ang pukin niya may punit na paslit ka pa lang? Siya ay 30s na ma'am habang ikaw ay teenage lad. Siya ay 30s na ma'am habang siya ay teenage lad. May big age gap, may agyo na yung cleavage yak. Mahilig ako sa C-cup, ikaw sa vintage cup. Nung siya ay kiddie pasaway tuwing Pasko, nang gigigil ang lagay sa pag-abot ng mga daliri kasabay ng pagmano nag-iiwan ng mga chikinini sa kamay. Grabe ka tindi maghalay sa birthday ni Papa Jesus. Meron akong mama issues, kaya sa matured na babae nagmahal ng serious. Ikaw nagmahal ka ng ale kasi meron kang grandma issues. Yung jowa mo na-attract sa fetus. Pero nakalimutang banggitin, aking nakita sa event, madali lang ang kinen, second sight, pero makukuha ko sa isang tingin. Sabay, tira palihem. Kinanako deep down, kahit mapanghe, yung kama nyo, pinasada 6 rounds, parang magic trick, wow. Wet na wet yung bed, pero wala si G-Clown. Kaya shout out kay Sinyo. Ito na ang reach out. Kasi napapeste mga surot, kakawiwi mong abala. Nagiging vintage mga kumot, kakaihi mo sa kama. Kakaya ka? Nanggigitata ka, mama. Kaya nung nagpa-research si Enigma, hindi ka kasama. Di ba wala ka? Ahon 12, Batangas. Baka mapaihi dun. Putya si Damsa, titigil yun sa pagbuhat kay Luxuria sa swimming pool. Si Luxuria binalibag sa pool nung boksingерong na-attract. Kung nagsiswimming ka dun, tol, baka sa semento binagsak. Sa vintage retro nagbabad.
Tung nawiwili sa noon, panaywiwi ang puson. Kaya kung ma-piss off sa kapangpangan ay hindi na bago yon. Kasi hindi ka bago, chong. Fuck your vintage taste, clown. Makaluma na yung trip mo. Bawal sa ultimate route. Papahirapan ng moderno, ito'y jeepney pace out. If you wanna square now, doon ka sa CR pang lalaki ka rumekta. Gawin mong home court advantage. Baka sakali kumonekta. Bugbog o dignidad, madadali ka punyeta. Pag bigla kang napaihi, Jennifer Laude sa kubeta. Time! Round 1 and 3 ni Ultimate parehas para sa akin. Yung energy tsaka yung power same. Kung ikukumpara ko naman yung 2 at 3, mas kalat naman yung round 3 ni Ultimate, ang daming angles. Unlike sa round 2, na isa lang talaga. So 1 and 3, ito lang mabilisan na na review na lang do sa round 3 ni Ultimate. 1 and 3 ni Ultimate para sa akin parehas yun. Yun lang. Iskuran ko na to guys, 8, 7, 8, 16, 23. So 23 points para kay Ultimate sa all 3 rounds. Si G-Clown may 8 tsaka 8, 16. So tignan natin. Yo! Pati misis ko dinadamay. Tarantado, marami kang anggulong nakalimutan, tanga. Si Sarah nga, nililigawan mo pa lang naiputan ka na. Oo, naiputan siya ni Sarah. Kwento ng mga taga-Pasig, lagi ka daw tumatawag kahit alas 3 na ng daling araw. Habang lumalalim yung gabi, yung syota mo umiibabaw. Inaasar mong baog si Kayram? Inaasar mong baog si Kayram? Wait. Yo. Inaasar mong baog si Kayram? Pucha, kala mo proven and tested na siya kung magbida. Subukan mo akong sabihang baog, tangina mo, aanakan kita. Kasi ikay, baog! Baog! Kinginang to, lakas manlait. Niyayabang mo pa yung Tweety Bird mo, kay vitro mo lang naman ginagamit. Pag tunag, hatid mensahe yung angkas bumababa. Kaya karir di makamove. Paano yung move na ang lala? Kung san-san pa dinadaan, ginagawa mong komplikado. Dami ng tawag at reklamo. Sira-tok-tok kung mag-deliver, kaya hindi mag-grab ng tao. Tinalo ka ni Ran. Okay. Halatang kinabahan. Dinaan ka lang sa gay shit at mga lines na daring. Binaliktad yung Kevinar, kaya pala naparan yung Kevin. All 3 rounds ka nag-joke dahil sa kaba di mo kinaya. Kagagaya mo kay Tipsy, ayan tuloy dinaga ka. Kaya Enigma, ano na? Sa pinali mo na dalhin, bit-bit kong Dick mala Gordon. Hindi, ito'y Gordon kay Labin. Oo, kumpiyansa mala Gordon. Paulit-ulit sumasali para sa ring at kampyonato. Dahil kaya kong mag-hit ng walang teammate na hurado. Bala ka kong ilaglag sa San Juan, pues sa TIU ako babawi. Papatayin sa TIU at TIU ang aking gamit. Ano, game? Yeah! Totodasin itong ungas, tatagpasin iyong ulo, tiyak-iyak utas taob itong umaastang tuso. Ito'y ultimatum, tadhanay iwas umayon, tagahanga iritado umasa tong ultimate umahon. Kasi nung ahon 13, dumilim ang paligid, may tumawag sa pangalan ko. Pero wala ka na sa San Juan, di mo na masasakyan to. Okay, round 3 para sa akin, klaro yon na G-Clown. Kasi references, no? Ang ganda ng laro niya doon. Para sa akin, ang ganda ng laro niya doon sa TIU, no? Ano pa, yun lang yung yung choke niya sa round 1, ay sa umpisa ng round 3, I think ano yun, stricto tayo doon, no? So syempre kailangan nating makita yon, pero feeling ko nabawi naman niya yon right after nun, kasi pagdating ng second half, ayun na, TIU something ganyan, nilaro niya yung TIU, and ayun, okay naman sa akin yung reference niya, pero
na medyo nakukulangan ako sa mga direktang suntok. Yung mga yun talaga yung nahanap ko, yung mga direct punches na I think kinulang sa both MCs. Pero I think yung own preferences, I think I'll give it to G-Clown sa score na 8 points pa rin. So ayun, si G-Clown para sa akin may 3-8, so 24 points yon. So si Ultimate naman si Ultimate merong teka lang pala, binigyan ko pala ng 8 si G-Clown doon, ay si Ultimate sa round 3, no? So okay naman pala, so tabla pala ang round 3, no? Tabla pala ang round 3 sa 8 puntos. Kasi yun nga, sabi ko nga sa inyo, stricto tayo sa mga slip ups, pero kahit pa paano nakabawi naman si G-Clown. Pero ano yun, dahil tournament to, kailangan natin i-minusan yun. So yung reference niya, yung pagkalaro niya nga dun sa TIU, okay naman yun. So ayun, tabla. Actually pinag-isip ako kung itatabla ko yung round 3 or ibibigay ko kay G-Clown. Ayun yung ayun yung iniisip ko. Kasi yung round 1 tinabla ko yun kasi nga pareha silang may 2 lines na nagustuhan ko. Round 2 umikot sa isang angulo si Ultimate, samantalang si G-Clown naging broad. So para sa akin lamang si G-Clown doon. So 16-15 na. Then round 3, sabi ko nga yung performance ni Ultimate sa round 3 is same sa ginawa niya sa round 1. So ano yun, 8 points yun para sa akin. So 23. Si G-Clown, sabi ko sa inyo, di ba, pinagpipilian ko kung itatabla ko or bibigay ko kay G-Clown. Pero I think deserve ni G-Clown yung round 3 dahil sa ginawa niyang reference. So bibigyan ko ng 9 points yung G-Clown sa round 3. So ayun, final score 8-8-9, 25-23 in favor of G-Clown. Round 1 tabla, 2 and 3 bibigay ko kay G-Clown yun. So vote ko is G-Clown. Pakinggan natin, judges. Feeling ko naman dikit tong battle na to. Second sight 11, Ultimate vs G-Clown. Mag-iis pang best para sa kanilang pareho. Ang boto ng urado, 3-2. Diba? So sabi ko sa inyo, dikit eh. Pag mga ganitong klaseng battle, matik yan, dikit yan kasi ang hirap talaga. So yun, pakinggan natin. Advancing sa tournament, magigay para kay Ultimate. Shoutout G-Clown. Salamat sa G-Clown. Maraming salamat. Matatagalan na ulit tayo. Props kay Ultimate. Pasensya na, medyo masal. Yun lang. Check. At bago tayo tumuloy sa Natal. Pero kung maganda na yung laban. Let's go. Yun, para ba to? Maganda na yung laban. Para sa akin, dikit talaga. Pero, siguro kung kukumpira ko na lang sa sulat, si G-Clown solid. Pero yun, si Ultimate naman, maliban sa original, para sa akin, mas nabanding talaga. Tsaka mas marami siyang haymaker. Tapos yun, siguro all 3 rounds para sa akin. Yeah. Yun, binoto ko si G-Clown. Siguro parang naging pinakabasehan ko na lang is yung round 3. Round 3. Dahil hindi ito disrespect sa mga kapwa ko MC. Hindi rin naman ako disappointed, pero parang hindi siya isa buhay tournament para sa akin. Para sa akin lang. Alam ko na may mas malalakas na performances pa sila sa mga ibang battles nila, at para sa akin hindi ito yung A-game nila pareho. Tama. So yun nga. Tama. Galing ni MZite. Actually, gusto kong sabihin yun. Pero syempre, sino ba naman ako para magsabi ng ganun. No? So, salamat kay MZite na may nagsabi ng ganun. So, mag-agree ako dun kasi gusto ko yung sabihin kanina. So, yun. Sa susunod, congrats kay Ultimate sa pag-advance. Sana mas paglaanan nila yung craft at yung syempre yung performance. At ayun, binoto ko si G-Clown dahil para sa akin medyo lumamang si
G-Clown sa round 3. Yung 1 and 2, medyo tabla siguro sila doon. Nanalo din si G-Clown para sa akin sa paramihan ng angles. Oo. Para Totoo. mas marami siya na-expose na angle. Unlike kay Ultimate na yun nga yung round 3 niya and yung round 2 niya is parang single angle lang na nagba-branch out lang. Pero yun nga, G-Clown, congrats pa rin kay Ultimate. Ayun, sa inyo, binoto ko si Ultimate round 1 and round 2. Binigay ko yung round 1 kay Ultimate. Yung round 2 binigay ko kay G-Clown kasi sa round 2 overuse gumamit ng angulo si Ultimate eh. Tingin ko talaga, pero ano nga kung tutusin mas malakas pa yung mga lane niya ni Ultimate. Ang problema lang, sobrang overuse niya gumamit ng reference. Tapos nung round 3, may ganun na naman na sistema si Ultimate. Overuse siya. Mas maraming angulo si G-Clown. Ang problema, mas okay yung mga punchline na ginagamit ni Ultimate. So, binigay ko round 1 tsaka round 3 kay G-Clown. Tsaka tingin ko hindi ito yung G-Clown na 100%. Hindi ito yung ine-expect ko na G-Clown. Yo, Sir Henyo, isa ako sa bumoto kay G-Clown kasi unang-una mas structured yung rounds niya para sa akin. Hindi ko siya binoto round by round. Binoto ko siya bilang overall performance kasi kung para sa akin lang naman, di ako sa nilalait ko sila. Parang hindi talaga siya dik-dik ang isa buhay pero kaya binase ko na lang siya sa overall performance. Yun, yung aggression at saka yung pagkaka-structure kung paano niya binuo yung So para sa akin yun, mas naging matimbang sa akin si G-Clown kaya G-Clown magaling. So sina yun, binoto ko 1, 2, 3 si Ultimate. Okay, medyo nakakagulat yun pero para sa akin dito pumapasok yung iba yung sa video, iba yung live. Mas naiintindihan ko ng buo si Ultimate yun. Siguro dahil yung inaasahan ko na rin kay Sir G-Clown na mas ano pa sana ron, mas intense pa sana ron sa mga narinig kong parang kasi halos marami ako narinig na parang hindi naman sa nagamit pero masasabi natin hindi na ba na although na yung pinagkakaiba naman ng kay Ultimate na marami siyang ginamit na yung mga choice of words siya, mga mainang niya. Kaya binoto ko all 3 rounds. Ultimate. Props kay Sir. Okay. So, yun yung explanation. Pero props kay Sur tsaka kay MZite. No, parehas sila ng opinion. So, wala na akong ibang sasabihin pa dito sa post-battle. So, ayun. Kung yung dalawang battle MC na si MZite tsaka si Sur, parehas sila ng opinion sa battle and ako. No? So, tatlo kami na bumoboto kay G-Clown. Pero, ayun. Nasa semifinals na nga tayo. No? Wala na tayong magagawa. Nire-review lang natin yung battle. No? And nagko-comment lang tayo sa mga natin sa mga own preference natin. So ayun lang. So next up is Sayad vs Invictus, which is sobrang ganda on paper kasi Sayad yan, Invictus yan, kino-call out na yan palagi. So tignan natin kung anong klaseng battle yan. So yun, congrats Ultimate sa battle and yun, kita sa next na review mga kumag. Peace out.